So again, I reach out to the common people, no, katulad ko. At ako bilang siguro slightly more exposed sa politics than some of my peers, no, kasi marami akong nakasabay halimbawa sa eskwela na they went on to do great things in business and all that, no, but even they don't know kung ano ba implications talaga, no, pagdating sa ombudsman. So alam mo, hindi ko alam kung ba't hindi ko makita yung mga comments nyo, no, so sana makita ko yung comments. Nakalagay, comments will appear here, but I'm pretty sure may mga nagko-comment na hindi ko nakikita. Yan. So anyway, oh, good morning po, good morning. Good morning kay Ellipses. That lang eh. So talakayin po natin una yung issue kung bakit may nag-o-oppose, no, sa pagkaka-appoint kay Secretary Remulla. Tanggalin muna natin yung political, no, yung sa legal aspect muna. Ang kwento po, is merong dati ang ombudsman kasi kapag ina-appoint, no, every 7 years kasi, no, 7 years ang term niyan. So tumatawid siya ng court ng administrasyon. Pag ina-appoint, ang rule po ng sa konstitusyon, una sa lahat, kailangan yan, pipiliin yan ng presidente mula sa isang listahan na gagawin ng Judicial and Bar Council. And this is actually a constitutional provision. So mabigat siya. Kumbaga talagang hindi pwedeng kung sino-sino lang ang i-appoint dyan. One of the requirements of the Judicial and Bar Council, no, yung Judicial and Bar Council, I think that's made up of 7 yata, 7, no, yata na tao, na kalimutan ko na tuloy. And they're composed of for example, merong former Supreme Court Justice dapat dyan, merong galing sa Congress, meron galing sa business sector, ganyan, ano. So the Constitution made sure that the important sectors of society are represented in choosing an ombudsman as shortlisted by the Judicial and Bar Council, no. Ngayon, bago sila maggawa ng shortlist, kailangan may ombudsman's clearance, no? Parang kami po kahit nung nag-retire po kami sa gobyerno, hihingi ka ng clearance sa ombudsman, basically saying na wala kang existing na or pending na kaso. So ganun po, again, basic to. So sa mga abogado dyan, saka sa mga sanay sa politika, feel free to leave the page, no? Kasi alam nyo na to. Pero binubuo ko yung step by step para alam ng mga tao. So yung shortlist na yon, yung mga tao doon, kailangan nilang ombudsman's clearance. Ang problema po, meron pong kaso na naka-file sa ombudsman laban po kay Secretary Remulla, na na-file po nila Attorney Torion as the representative of Mayor Sebastian Baste Duterte. Yun pong kaso na yon ay tungkol po dun sa di umanong pagkidnap kay Pangulong Duterte noong Marso ng taon na ito. Ngayon, yung kaso na yon, nung na-file sa ombudsman, pag nagpa-file po kasi tayo, para siya parang considered file, dapat may docket number siya. Twin docket numbers ang tawag dyan. Kasi dalawa eh. Bibigyan ka ng isa para sa criminal, isa dun sa administrative. Di bali na yun, wag na natin isipin yan. Again basic to kaya dun sa mga alam na to, bye-bye, it's okay, no problem. Ang problema, yung
noong araw, ang rule sa ombudsman ombudsman's office, bago ka ma-assign na ng twin docket numbers, meron munang evaluation. Kaso yung sistema na yun, sabi nila, has led to alleged inefficiencies or corruption. Alleged di umano. Na parang hindi po ako to. Sabi nila, bago ma-assign na ng docket number, nagkakaroon tuloy ng parang imbudo at nagkakaroon ng parang partiality sa selection, nagkakaroon ng kumbaga parang ipitan. Sabi nila. So, tinanggal po sa isang memorandum ng dating ombudsman na Samuel Martires, an excellent ombudsman and an excellent and a legal luminary rather. Gumawa siya ng memorandum essentially saying na pag may nag-file po ng kaso, automatic assignan nyo na ng docket number, considered file na yan. And that's good because the move of the government really is to create the speedy disposition of justice. Yun naman ang gusto ng lahat. Okay. So, na-assign na po ng number yung kaso laban po kay Ombudsman Remulla. Na-assign na po ng number, ng twin docket numbers. Ngunit, nung nag-retire po si Ombudsman Martires, uulitin ko lang po, alam na po to ng mga magagaling sa politika. Basic to, kasi yung mga iba, nalulunod na po sa balita. Ang nangyari po, nung nag-retire po si Ombudsman Remulla, merong OIC siyempre. Yun po yung si Dante Vargas. Na sinasabi nila na malapit daw sa Malacanang. Sabi lang nila, alleged po to. Let's be fair. Pero yun po yung aligasyon ng mga oppositors. No, ngayon, ang ginawa nung OIC, Ombudsman, acting Ombudsman Vargas is the proper term, no? Ang ginawa niya, binago niya po yung rule. Binago niya yung rule na wala na yung pag-assign ng automatic number. So, hindi na siya parang automatically deemed as filed, no? Ngayon, may masama po ba dun sa bagong rule ni Vargas? Well, option niya yon. Pwede niyang gawin yung rule na yon. Walang masama kung yun ang palagay niya bilang acting ombudsman na tanggalin yung automatic assignment ng docket number at babalik tayo dun sa may evaluation. So, walang problema doon. Ang problema po, ito po crucial sa mga hindi maintindihan kung ano yung nangyayari. Again yung mga magagaling dyan, huwag nyo na akong pakinggan. Mas magaling na kayo sa akin. Ito po ay para sa mga katulad ko na gustong maintindihan yung kabuuan. Yung kabuuan, no? Ang problema po, yung rule na bago na sinasabi na walang automatic na assignment ng docket number, in-apply po ng ombudsman paatras, no? Ang tawag po nila, 'di ba, retroactively. Paatras po. Hindi paharap. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po, halimbawa, pag gagawa ka ng batas, no? Kunyari, gawa ako ng batas ngayon, sabihin ko, mula ngayon, bawal na magsuot ng pulang damit. Kunwari lang naman to, no? Kunwari lang, siyempre, hindi pwede yun. Pero, mula ngayon, bawal na magsuot ng pulang damit. At ang magsusuot ng pulang damit ay ikukulong. Kunwari, ganyan ang rule, no? Hindi mo pwedeng ikulong yung nakasuot na ng pulang damit, no? Bago pa nung batas na yon. Kailangan ang ikulong mo lang yung mga magsusuot ng pula sa hinaharap, 'di ba? Alam naman natin yan, basic po yan basic. No, it is similar lang to the concept of yung walang ex post facto law na tinatawag. Pero kasi iba tong usapin na to, rules. Pero anyway,
similar lang. Nililinaw ko lang ulit ha, basic to. Basic na basic po ito. So, ang ginawa po ni Acting Ombudsman Vargas, yung rule na wala ng automatic docket number, applied retroactively. Ang nangyari, yung kaso laban kay Remulla na meron ng docket number, ay binurahan ng docket number. Yun. Yun po ang issue. Para po malinaw na malinaw, yun ang issue. Kumbaga sa ano po yan, sa English na kataga, parang Indian giver. Binigay mo na, tas binawi mo. So ano po nangyari? Nagkaroon po ngayon ng ombudsman's clearance ngayong ombudsman Remulla. So dun po yung legal question. Tanggalin po natin yung political. Dun tayo sa legal. Tama po ba yung ginawa ni then Acting Ombudsman Vargas, na gumawa siya ng bagong rule with the force and effect of law actually, and applied it pa atras or retroactively? Tama po ba yun? Tama po ba yun? Ano po ang palagay ninyo? Kasi sa unang tingin, kahit kanino pong lawyer, no, kahit sa karaniwang mamamayan, may hint of irregularity, di ba? Dahil bakit ka gagawa ng bagong rule tapos i-apply mo pa atras? Generally nga, kahit sa batas, bawal yan. Sa rule pa kaya. Although, aminado po tayo dun sa legal concept na certain rules talaga are allowed to be applied pa atras or retroactively. Certain rules. Pero ang basic tenet dyan is as long as it does not affect vested rights, diba? And it will not cause injustice. Pero it causes injustice, I think, very clearly, doon kila Mayor Duterte, na umasang sila po ay mabibigyan ng hustisya dahil sa kanila pong buong paniniwala ay kasali po si dating Secretary Remulla. Ngayon, parang siya pa rin naman habang wala pa. No? Pero anyway, nakasali po si Secretary Remulla doon sa hindi naaakmang at pagkakadakip kay Pangulong Duterte. So, ano ngayon ang mangyayari doon sa case na final nila kay Secretary Remulla? Wala nang docket number, hindi na siya parang considered filed, no? Tapos ngayon, magiging ombudsman pa siya. Yun po yung legal na na usapin, hindi po anything else. Kahit tanggalin niyo po yung political, may nangyari po na hindi maganda sa ating sistema sa ombudsman. Yun lang po. Pinaliwanag ko lang dahil po alam ko sa iba, yan ang problema po sa nangyayari sa bayan natin ngayon. In fact, sa buong mundo, na kung ano yung basic sa iba, komplikado na sa iba. Bakit? Kasi po, basic siya sa ibang tao dahil ang tagal na nilang sumusunod sa balita at sa politika. Yung iba po, na ngayon palang sumasakay doon sa agos ng politika, ngayon palang silang humahabol doon sa usapan. At kapag, yan po ang problema, kapag merong bagong salta doon sa usapan, litong-lito sila sa nangyayari. Sila po ay madaling mabudol, no? O parang ma-indoctrinate, no? And that's what we don't want. What we want is to encourage critical thinking. Hindi po ako nagre-recruit. Hindi po ako nagre-recruit ng mga kahit sino sa inyo. Bahala po kayo sa paniniwala ninyo. Ang sinasabi ko lang po, very basic, aralin ninyo yung matagal nang sinasabi ni Attorney Bobby Torion, ni Attorney Ferdy Topacio, at ng kami. No? Kahit anuman po ang tingin nyo sa amin, no? Matagal na po nating sinasabi na may nangyaring di umano na anomalya doon sa grant ng ombudsman's clearance kay Boying Remulla. With all due respect. Kasi nga po, ba't siya nabigyan ng clearance? Dahil may ginawang bagong memorandum yung Acting Ombudsman
Vargas. At ang ginawa ng memorandum na yon ay in-apply siyang paatras. Hindi paharap lang, pati paatras. Kaya yung kaso ni Baste Duterte as represented by Atty. Torion laban kay Remulla sa kidnap po ni PRRD na dating may assignment na ng twin docket numbers, nawalan po ng docket number. Yun lang. Okay? At least naintindihan nyo yung aspeto na yun. Again, with my apologies dyan po sa mga mas magagaling sa akin, mga idol, mga amo, boss amo. Mas magaling po kayo sa akin. Ang role ko po ay ipaliwanag ito sa taong tunay na uhaw sa paliwanag. No? Tunay na uhaw sa paliwanag. Magandang umaga po. At tandaan po natin na ang politika ay maliit na bahagi lang ng ating personal na buhay. Mahalin nyo po yung katabi ninyo, mga magulang, anak, kapatid, asawa, at kaibigan. It's a short life. Nothing is worth it. Don't lose your soul. Good morning.